Okay, so mga kabigman, no, may kasama na naman tayo ngayon isang private tutor. Yan, no, isang Ford Ranger na pick-up. Galing, no? Naka 360 camera. Tama na yun, kita-kita mo dito pagkatatama kayo, no? Sige, drive lang ikaw, tapos titingnan ko lang kung ano yung maidadagdag ko, no? Kita ko naman sa'yo eh. Mukhang mahusay na mag-drive. Pwede kang kumana ng signal ka. Kasi nga, nakakaliwa naman siya. Nakikita ko sa iyo na kahit pa paano maayos ka na mag-drive. Sabihin, deserve ka na magka-lisensya. Huwag mo lang kalimutan yung pagiging defensive driver lagi. Yung speed limit, maging aware lagi. Okay mga kabigman, so nandito po kami sa SM Lipa. Gustong matry ni Ineng ng mag-park ng sariling sasakyan, isang full truck Ford Ranger. Si pick-up naman, dahil nga medyo bulky siya, pag lumiliko ka ng alangan, kukuha ka ng buwelo. Huwag kang didikit agad doon sa lilikuan. Parang ginawa mo doon yung galing sa inyo kanina. Baka sa pangalawa, kukuha ka ng buwelo dito sa naliliko agad. Pagtapat ng side mirror mo, yan. Ito lang tingnan mo lang. Sagad. Di ba ito po yung pa ito? Hindi pa ito. Yung kanilang tinuro ko, yung yun mas maihikot. Ito, diretsuhan lang ito. Pagkagaling ng sasakyan na rin. Pwede nang alpasan na rin din sa SA. Sa mag-aasar ka, para malaman na ikay magpapark. Ganito lang nga, atras ka muna. Atras ka muna. Diyan ka tumapat, stop. Yan, diba? Yan. Sabay balagbag ka muna. Sagad sa kanan. Tingin muna dito, ha. Yan. Tapos pag nakita mo yung ilaw na yun, yung headlight niya sa kanan. Yan sa side mirror mo sa kaliwa. Yan. Pwede na yan. Hindi, sagad. Habang nakasagad ka sa kaliwa, observe mo dyan kung nadikit ka ba dyan. Nadikit. Kapag nadikit dyan, diretso mo muna. Yan, saka ka ngayon, sumagad sa kaliwa. Hindi, sagad. Iwas na siya. Tignan mo naman tong kanan mo. Observe mo kanan mo, ha. Nakasagad na yan sa kaliwa na yun. At tingnan mo, wala kang tinatamaan dyan sa kaliwa. Dito, wala din. Diretso lang ikaw. Tama. Tayo mong tumuwid. Tingnan mo kaliwa mo. Shoot na siya. Tayo mong tumuwid. Tuwid na ba siya? Yan. Tingnan mo to, ha. Okay, bumangga naman ang gulong. May stopper naman. Wow, nice one. Okay, so mga kabigman, saglit lang po kami sa SM. Sa isang banda, malaking bagay itong camera, no. Bibili kayo sa sasakyan, ganito, may ganito. Lalo na sa mga beginner. Mahusay na rin si Ineng. Lisensya na lang ang kulang. Yan. Ganyan ang mata ng isang driver. Naki 360. Lipat di baling, mabagal mo lang lumipat. Normal lang yan sa ngayon. Bibilis din yung reaction mo sa kalsada. Nagagal, huwag kang basta-basta lilipat lang hindi ka tumingin.
Di baling minsan nakalimutan mo mag-signal. Huwag ka lang basta-basta lilipat nang hindi ka tumingin. Yung pagkalimbawang basta ka lang lumipat na hindi ka tumingin, yun ang mga delikado. Driver naman, papilisan lang yan ang reaction dyan. Kailangan lang alerto ka lang talaga. Okay, so mga kabigman, kung gusto nyo naman yung ganitong setup, katulad ng ginawa ni Ineng, na lag 4 hours siya sa driving school, yung sasakyan namin ang ginamit, ay nung makita nga ng instructor na pwede na i-private yon, o yung kasunod na 4 na oras yun, pwede naman sa sariling sasakyan na. Katulad ng status ni Ineng, no? Yan, follow the distance, very good. Yan, huwag may init, kung baguhan pa lang tayo, hindi pa tayo fit mag-overtake. Yan, katulad yan, ganyan kalayo ang distansya namin dun sa truck. Unang-una, madulas ang kalsada. Although napakakisig nitong aming wild truck ranger. No? Tsaka lang, pag nasanay ka sa ganito, yung malaki, pag humawa ka ng kotse, ang liit na pakaramdam mo. Kasi nga ito ang advantage, walang kita mo lahat eh. Yung hood. Tapos, kargado pa siya ng camera. May chance naman mag-overtake. Sisilipin mo muna. Tingnan mo nga, wala ba? May motor. Yan, signal mo sa kaliwa. Yan, chance, speed up kapag ka mag-overtake yan. Kaya yan. Kaya yan. Tamo nakakapag-overtake na. Ang safe naman yun eh, alam mo, dito sa ganitong kalsada, diba, speed up ka. Ang balik, pag nakita mo yung in-overtakean mo sa side mirror. Sa expressway naman, or mabibilis yun, sa rear mirror. Or dito din, pwede din naman. Basta, kumbaga, maintain yung speed mo or speed up pa pag nag-overtake. Kapag ganyan naman, huwag kang overtake. Curve na yan. Halangan niya. Yung mga magkabulaga, kung hindi kumaliwa, walang signal. Kaya pag ikaw, halimbawa dyan sa, punta kang outlet or papunta kang Tanawan, huwag kang didikit sa jeep, huwag kang bubultod sa jeep. Kakagulat po. Oo, bigla na lang yan lalabas. Bigla, hindi na lang signal, biglang titigil. Hanggat mari lalayuan mo siya. Kasi nga, siyempre, nami-pick up nga naman sila ng pasahero. Wala na silang time para mag-signal. Siyempre, minsan nagsusok eh. Ano ba yun? Ang diskarte naman sa mga downhill, ano mo, sobrang downhill. Pag sobrang downhill, gamit ka na ng manual mode para makapag-engine brake ka. Pero pag slight lang naman, so, pagka nasa zigzag downhill ka na, alalay sa brake. Pagka bumagal siya, bitawan mo rin siya. Ibig sabihin, huwag mo rin babaran ang preno. Kailangan binibitaw-bitawan para yung lining mo hindi magsulat. Signal pala. Yan. Basta yung mga umaatras na hindi mo kayang pagbigyan or hindi mo mapagbigyan, bigyan mo busina. Kasi nga hindi ka nila kita. Siyempre, kung may chance naman na pagbigyan sila, pagbigyan. Yan, dito naman, kapag paahon ka naman, kahit hindi ka na gumamit ng manual mode dyan. Kasi nga, unang-una, slight lang naman siya at the same time. Malaki ang makina na yung sasakyan. Kaya kaya-kaya yan sa drive. Observe ka lang naman kalimat ka lang doon tayo pupunta. Kita mo may motor. Okay, so dyan sa startol, yun nga, may minimum speed dito, 60. Pero dahil nga umuulan, pwede naman tayo mag-less 60 yan. Basta mahalaga, huwag kang tututok. Kumbaga, sa normal na weather condition, kung tatlong sasakyan ang pagitan, tayo naman ngayon ay mga 4. Siya, ganyan na pag-join dito. Dito pa lang, bigay ka na ng signal. Signal ka, tapos ubusin mo muna to.
sunyatan mo muna yan. Tapos sa outer lane ka lang. Ganyan. Pag halimbawa naman nababagalan ka o abutan ng mga truck na mabagal, may chance ka mag-overtake sa kaliwa. Ano? Make sure naka-signal, siguraduhin na walang mabilis na dadating. Yan. Tapos pagka ganyan nag-overtake ka rin, pitikan mo lang ilaw para na-warning mo yung mga in-overtake mo na hindi sila nalabas na. Ang matatandaan mo dito, kapag halimbawang naka-overtake ka na sa mga overtaken mo, babalik ka na sa outer lane. Kasi ito overtaking lane. Pero kung may mabagal pa naman, dito, diretso ka na sa overtaking. Sa ngayon kasi, ang pinaka-safe na pwesto mo dito na ito, kanan. Gawa ng barigyan. Tapos na yun, halimbawa naman ang expressway, katulad ng SLEX, minsan nagiging 4 na lane. Ang lagi mong pwesto, number 2. Basta yung kaliwa na yan, number 1, overtaking lane. Kasi ang bilang yan ay 1, 2, 3. Halimbawa naging 3. May mapagal ulit sa unahan mo, sulyap sa kaliwa, signal sa kaliwa, so didikate. Ganyan ang layo. Ganyan ang layo. Dito kaya yung iba nang-involve sa karambola kasi ang hilig tumutok, lalo na pag umulan. Lalo pag umulan, iwasan mong tumutok. Yan, katulad yan. Clear na ulit tong lane na to. Pwede ka na pumesto yan. Ngayon kasi, hindi pa to masyadong mahigpit. Kasi nga, ginagawa. Once na naayos na to, eh talagang hindi ka pwedeng bumaban dyan sa overtaking lane. Minsan naiintindihan ng mga enforcer dito bakit ka nandun kasi nga sira-sira pa. Kapag nag-drive ka ng SLEX, NLEX, TEPLEX, basta lahat ng expressway, huwag kang bababan talaga dyan sa overtaking lane. Kaya katulad yung minsan kaya na-aksidente. Alam na mayroong construction. Alam naman na kailangan mag-slow down. Tuloy-tuloy pa rin. Bigla naman may brain out. Ito na muna sa likod. Natutok ka. Pag rumble strip, slow down na ikaw. Signal na ikaw. Doon ka lang papasok pag broken. Pagpasok ka na, pwede ka na magpakay. Signal light at the same time, slow down. Slow down na ikaw. Ganyan, approaching ka na ng toll gate, slow down.